Grabe si Alan Peter Cayetano, mga tol. History repeat itself ba ito? Bakit, mga tol? Kasi kahapon diyan po sa Senado, sa plenaryo po nito, pinatayan po ang minority ng internet at ng aircon. Wala po kasi may isang majority kahapon sa plenaryo. Ito po yung nangyari na rin before sa pamumuno din ni Alan Peter Cayetano noon naman sa House of Representatives nung kapituko po siya sa kanyang kapangyarihan. Ang ginawa po ni Alan Peter Cayetano noon para po mapanatili yung kanyang pagiging speaker ay pinakandado ang plenaryo, pinapatay ang wifi. Ganito po kadiktador ito po si Alan Peter Cayetano. At makikiusap pa ngayon sa minority na samahan siya. Saan sasama? Sa pag-boycott? Anak ng teteng na yan, trabaho nyo bilang senador, dapat inuuna nyo yung pagtatrabaho, hindi yung personal na interes. Unahin muna natin partikular yung issue na yan. Ito po yung sinasabi at binulgar ni Senator Rapi Tulfo kung ano po yung ginawa sa kanila kahapon. Dito po, sa pahayag na ito ni Senator Rapi Tulfo, sinabi niya at ibinulgar niya sa harapan ng publiko kung ano ang ginawa ng leadership ng Senado kahapon. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatayan na rin. Grabe, mga tol. Mamaya, yung kabuuan ng interview na yan, papanoorin at re-reaksyonan po natin. Pero balikan muna natin ang mga pangyayari kahapon. Bakit ba nagkaganyan? Buti na lamang hindi natuloy yung pagbisita ng presidente ng Vietnam sa Senado kasi nakakahiya talaga eh. Biruin ninyo, kung natuloy ang pagbisita noon tapos ganyan yung dadatnan ng presidente ng Vietnam, naku, grabing kahihiyan po yan. Balikan po natin ang balita at kaganapan kahapon. Pinaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division si Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder na walang piyansa. Kaugnay pa rin yan sa pagtanggap umano ni Estrada ng kickback sa mga maanumalyang flood control project. Pero ginit ni Estrada na inosente siya sa may sabing inalok siyang hindi kakasuhan kung tatalikuran ang mayorya. Nakatutok live. Maki. Grabe. Inabot lang ng 28 minuto ang convoy na naghatid kay Senator Jinggoy Estrada mula sa Senado hanggang dito sa Camp Crame kung saan sumailalim siya ng booking process. Pasado alas 12:30 ng hapon dumating sa Senado ang mga taga-PNP CIDG. Kasunod si DILG Secretary John Vic Remulla. Humarap muna si Senador Jinggoy Estrada sa media. Kaya wag nilang palabasin na voluntary surrender ang ginawa nitong si Jinggoy Estrada. Biruin ninyo, gumastos pa ang gobyerno para lamang arestuhin siya. Nagpunta pa ang CIDG, nagpunta ang ating SILG. Imbis na ginawa niya sana, hindi niya na pinapunta ang mga pulis dyan dahil alas 2 pasado pa lamang ang sesyon, magsisimula alas 5 ng hapon eh. Nagpunta na siya sa Camp Crame at isinuko niya na ang kanyang sarili. Yun, voluntary surrender yun. Yung mga nagsasabing voluntary surrender itong ginawa ni Jinggoy Estrada, mag-isip-isip kayo. Huwag niyong pairalin ang kabubuhan ninyo. Kitang-kita sa sirkumstansya na isinilbi ang warrant of arrest dito kay Jinggoy Estrada. Nakakapit si Senator Rodante Marcoleta kay Estrada habang naglalakad ito patungo sa press conference area. Kasama rin humarap si Senator Amy Marcos. Giit ni Estrada, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget? Muli ko kayong tanungin, mga tol, i-comment nyo po yung inyong saloobin. Naniniwala ba kayo na inosente ito pong si Jinggoy Estrada? Oo o hindi, at bakit? Paki-comment nyo po dyan sa chat area para malaman po natin ang inyong mga opinion. Kasi yan ang pinalalabas ngayon, partikular ng mga DDS. Inosente daw po itong si Jinggoy Estrada, paniwalang-paniwala sila kay Jinggoy Estrada, at bahagi lamang daw po itong kaso na ito ng panggigipit ng ating gobyerno.
para sa mga maanumalyang flood control project. Gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, walang may pakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Alam ninyo mga tol, yung katwiran na walang dokumento na nagpapakita na siya yung nag-insert ng pondo. Wala yung pinagkaiba sa isang pumatay ng tao na walang nakakita sa pagpatay niya. Wala yung pinagkaiba sa isang magnanakaw na walang nakakita sa pagnanakaw niya. Pero, for example, may bakas ng fingerprints niya doon sa lugar. Sa pagpatay, parehas, di ba? Pagpatay at pagnanakaw. O kaya, may mga CCTV. In this case, wala ngang sinasabing records showing na siya yung nag-insert ng budget. Pero ang pinakamabigat, merong testigo. At ang testigo po na ito, kaakibat nung kanilang testimonya ay corroborative evidence. No? In fact, yung testigo hindi po ordinaryo kumpare pa niya, kaibigan pa nila. O kaya alam nga namang hindi po yun i-appreciate ng ating Office of the Ombudsman. At ilagpas lang yung circumstansya na yon at ikaw ipalusutin. Hindi pa pwede yun. Kaya dapat dumating ito sa korte. At nang magkaalaman kung ikaw ba talaga ay walang kasalanan o tama yung sinasabi ng mga nag-aakusa sa iyo, Senator Jinggoy Estrada. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa Wow. hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. Wow naman, bayaning-bayani pa ang datingan. Kakaiba talaga, no? Parang lumalabas na siya pa ang bida. Ang mga DDS naman, paniwalang paniwala. Alam niyo, sa bagay, hindi naman lahat ng DDS naniniwala dito. In particular, si Atty. Salvador Panelo. Naalala ninyo yung pahayag ni Atty. Panelo? Sabi niya, hindi ako naniniwala na panggigipit lamang yan sa kanila. Kasi wala pa sila sa majority, iniimbestigahan na sila, may kinakaharap na silang mga kontrobersiya. Kaya tayo, kung tayo po ay nag-iisip ng tama, hindi po tayo basta-basta maniniwala sa mga retorika at naratibo ngayon nitong si Jinggoy Estrada. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. Alam mo, Senator Jinggoy Estrada, tama itong sinabi ng kapatid mo No? Si Senator JB Ejercito At ito rin ay patunay, mga tol, na ang pagiging kawatan ay hindi po dahil kadugo mo o nananalaytay sa dugo ng isang tao. No? Malinaw na sila'y parehas dugong Estrada. No? Dugong Ejercito. Pero kita naman natin ang pinagkaiba. At ito ay patunay na talagang merong bad one at merong good one. Pero inaatake si Senator JB Ejercito ngayon ng mga DDS. Pinalalabas nila na ito ang masama at ang bida at bayani si Senator Jinggoy Estrada. Pero sa kabila nung paniniwala ng mga DDS na yan, kung ikaw ay mag-iisip ng tama, mas paniniwalaan mo ngayon kung sino yung walang record ng korupsyon. Hindi dahil kilala ko si Senator JB Ejercito kaya ko ito sinasabi. The record speaks for itself, mga tol. Wala mi isang korupsyon o kontrobersiya na naibato kay Senator JB Ejercito. Noon nagdududa tayo, kayo, kasi sinasabing DDS siya. Pero tingnan nyo naman ngayon kung ano ang sitwasyon. DDS ang talagang umaatake dito kay Senator JB. At sa sinabi po dito ni Senator JB, kahanga-hanga po ito kasi sabi niya nga dito, bilang kapatid, na nalulungkot din siya. Lalo para sa pamilya ni Senator JB Ejercito. Pero ang pinakamahalaga,
magkaroon ng hustisya. Hustisya kung ikaw ay walang kasalanan, Jinggoy Estrada, at hustisya kung may kasalanan ka para sa taong bayan. Sapagkat pondo po ng gobyerno ang pinag-uusapan po natin dito, dugo at pawis ng bawat Pilipino para makapagbayad lamang ng buwis. Pakinggan po ninyo ang pahayag dito nitong si Senator JB Ejercito, mga tol. Enforcement yung sinasabi, pero wala naman eh. I just don't know what's the reason. Sir, meron yung ginigipin po sa malesa. Kanya-kanya ano yan eh. Kaya lang, ano, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko, dahil akong kapag-anak, kapatid ko. Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari, siyempre sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin umusad ang batas, no? Kailangan malaman ang buong katotohanan at yung manaigang hustisya. That's the bottom line. Ganyan talaga dapat. Umusad ang batas, malaman ang katotohanan, at higit sa lahat, manaig ang hustisya. Tapos si Alan Peter Cayetano, pinipigilan pa yung pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Kakaiba, di ba? Mamaya, in a separate news, ibabalita yun nga at mapag-uusapan muli natin. No? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako yung halalang taong bayan. Kaya siyempre, kailangan hayaan natin ang batas na umusad. Sir, meron ba kayo sa sinabi ni Senator Jinggoy na gusto daw ay i-threaten? Sabi sa kanya, lumipas Ay, na may hindi ko alam nawala eh. yung kaso niya. Hindi lang direktang masabi ni Senator JV Ejercito na hindi siya naniniwala dyan. Siyempre, after all, kapatid niya pa rin naman yan. Pero dito makikita natin kay Senator JB na para sa bayan siya, para sa Pilipino. No? Yung pagsasabi niya ng manaigang hustisya, manaigang katotohanan, I believe, mas lamang yon para po sa paghahanap ng hustisya at pananagutan dito sa di umano'y ginawa nitong si Senator Jinggoy Estrada I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, ano lang, trabaho. Saka syempre nalulungkot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin balik yung respeto. Yun ang nawala. With all of this. So nangyayari mga nadadamay sa political na mga pangyayari. Yung integridad ng Senado. Sana naman isig dati institution. Sana, no? Ako, malakas ang paniniwala ko na talagang lubog na lubog ngayon ang Senado, mga tol. Grabe ang ginawa ng pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano sa Senado. Nakakahiya po talaga. Ang tanging naniniwala na lamang dito kay Alan Peter Cayetano, mga Duterte supporters, kasi hoping sila na kapag ka si SP Cayetano ang nakaupo hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap, mapoprotektahan ang interes ng mga Duterte. Pero other than that, mga tol, wala na talagang ibang dahilan. Even siguro itong mga DDS nakikita na rin nila yung pagkakamali na yan. Ngunit, katulad ng binanggit natin, interes ng mga Duterte kasi ang iniisip nila, kaya pikit mata nilang susuportahan itong si Cayetano at even itong si Jinggoy Estrada. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako Parang utang na loob pa namin sa iyo yan. Ha? Buti naman nagkusa ka na, pero kahit hindi mo gawin yan, Senator Jinggoy Estrada, ikaw ay kumakaharap sa kasong plunder at maliwanag sa probisyon ng batas. Sa Section 5 nito, ayon sa pagpapaliwanag ng mga abogado, ikaw ay masususpinde after due hearing. Once na maging suspended ka dyan, hindi ka na rin tatanggap ng sahod. Hindi ang katulad kay Leila de Lima na sinampahan ng kasong illegal na droga na walang kaakibat na suspension from office. Kaya kung tumanggap man siya ng sahod noon, okay lang yon. After all, sa huli napatunayan na siya'y walang kasalanan, di ba? At parang may karma talaga, mga tol no? Hanapin ko lamang yung video. Yung pinagtatawanan nyo noon, Senator Jinggoy Estrada, at sinabi nyong nakakulong, yung nagpakulong sa inyo, mainit na. Eto ngayon, mukhang ikaw yung lalagay sa sitwasyon niya ngayon, no? Kasi sa panahon ng pangangampanya, nagpasaring itong si Jinggoy Estrada noon Pakinggan ninyo ito, mga tol.
Kita mo yung nagpakulong sa akin ibang rebelya. Ayun. Init na rin sa tulungan niya. Buti nga. Ay sasabihin din sa iyo ng tao ngayon, tingnan mo, yung nagsalita noon, ngayon, mainit na. Init na ngayon sa kulungan. At ikaw yon, Senator Jinggoy Estrada. At higit sa lahat, uulitin din yung sinabi mo sa iyo ng tao. Buti nga. Kaya mahirap talaga mga tol. Ang karma, hindi natin masasabi yan. Kaya hanggat maaari, gawin lang natin yung tama at dapat. Gumawa tayo ng mabuti lagi sa ating kapwa. Dahil may karma bad or good, merong karma. No? Pagka mabuti ang tinatanim mo, syempre, ang karma mo, mabuti din. Tuloy po natin pakinggan ang balita dito. Medyo mahaba-haba itong live stream natin kasi mahaba yung balita, meron pang interview kay Senator Rapi Tulfo, gusto ko pong ma-reaksyonan natin lahat yan. O papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado Parang bayani pa bilang talaga. panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Alam mo, Jinggoy Estrada, kahit gamitin mo, wala kang legal na basihan. Kaya, wine-weaponize nyo ngayon yung totoong sitwasyon na wala naman kayong makukuhang protective custody diyan sa Senado. In fact, nakasulat sa ating saligang batas na ang mga mambabatas ay immune from arrest kapag ang kaparusahan ay hindi lalagpas ng 6 na taon na pagkakakulong. Ikaw ay kumakaharap sa isang seryosong krimen katulad ng plunder na may pagkakakulong na reklusyon perpetua o 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Kaya kahit anong sabihin mo, kahit manghingi ka ng protective custody, hindi yun pwede. In fact, wala ring, uulitin ko wala ring basihan na legal ayon sa mga nagpapaliwanag na abogado ang tinatawag na protective custody. Meron lamang parliamentary immunity from arrest which is not applicable sa kaso mo, Senator Jinggoy Estrada. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Parang bayani pa Pagkatapos ng talaga. kanyang pahayag sa media, pinagitnaan na si Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla. Dito, hindi pa pinakita yung komosyon sa pagitan ng Secretary John Vic Remulla. Pero sa separate news ng 24 oras, may ipapakita po yun. At mga opisyal ng PNP-CIDG para ihain ang warrant of arrest na inisyu ng Sandigan Bayan 5th Division. Habang naglalakad palabas ng Senado si Estrada, inaayos naman ng convoy na maghahatid sa kanya sa PNP-CIDG sa Camp Crame. Ang mga personal na sasakyan ni Estrada pinagitnaan ng mga sasakyan ng PNP. Habang papalabas si Estrada ng Senate building, kumaway pa ito mula sa loob ng sasakyan. Ikatlong beses na pagkaway ito, mga tol. Kumaway noong 2001, kumaway noong 2014, at ngayon 2026, kumaway na naman. 3:50 ng hapon, tumulak na ang convoy patungong Camp Crame. 4:18 ng hapon, nakarating na si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. Grabe, no? Paulit-ulit. Kasalanan din kasi natin, mga tol. Kasalanan din ng mga tangang botanteng katulad ko No? At least ako, umaamin ako na tanga ako sa pagboto sa kanila. Binoto ko kasi to si Jinggoy Estrada, mga tol. Hindi naman dahil siya ay Jinggoy Estrada. Siya ay binoto ko dahil bahagi siya ng unity team na sa paniniwala ko noon, maayos. Pero nagkamali ako. Si Senator JB Ejercito, binoto ko talaga yan kahit hindi siya miyembro ng unity team. Hindi ko matanggap na hindi ako boboto kay Senator JB Ejercito sa totoo lang dahil alam ko sa sarili ko na maganda talaga ang records nito. No? Hindi ko pa siya kilala noon. Kailan ko lang naman nakilala si Senator JB? Siguro mga 2 taon na o 1 taon lang mahigit na kami nakakapag-usap sa pamamagitan ng text, Viber, o minsan pagka-importante talaga, tawag. No? Pero nung binoto ko siya, wala. Hindi ako naka-after kung malapit ba sa akin ang tao. Tiningnan ko nung panahon na yon kung ano ang track record ng Senator JB Ejercito. Kaya ako siya binoto. Pero itong si Jinggoy Estrada,
Dahil nagpakatanga ako at sabi nyo nga, nabudol tayo, naboto natin ito dahil uniteam siya. No? O, tuloy tayo dito. ay umalis uli ang convoy para isurrender na si Estrada sa Sandigan Bayan. Pero sa pagkakataong ito ay nakasakay na siya sa coaster ng PNP. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. At maki-update na tayo sa Eto na. Sandigan Bayan at siyang magtatakda kung saan Actually, sa ngayon, nakakulong na yan si Senator Jinggoy Estrada dyan sa Quezon City Jail, no? Sa may Payatas, Quezon City. Magkasama na sila ngayon nitong si former Senator Bong Revilla. kukulong si Senador Jinggoy Estrada at ibang akusado kaugnay ng kasong plunder. Nakatutok po live si Joseph Bong. Joseph! Yes, Vicky, nandito nga tayo sa 5th Division, sa courtroom ng 5th Division kung saan pinoproseso na sa mga oras na ito itong si Senador Jinggoy Estrada. Bandang mag-aalas 6 nang dumating siya dito sa korte na naglabas ng warrant of arrest para sa kasong plunder na ini-issue ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay nung umano'y pagkuha ng kickback itong si Senador Estrada na nagkakahalaga ng 573 million pesos mula sa mga flood control projects sa NCR at sa kaso Occidental Mindoro. Ang kasama nitong si Senador Estrada, ang kanyang mga staff at kanyang anak na si Janela yung nakita natin. At kung tama yung nakita natin sa pagpasok niya, medyo iika-ika itong si Senador Estrada sa paglabas mula rito sa elevator. Ang impormasyon natin dito, Vicky, ay pagkatapos Mukhang hindi na yata neck brace saka wheelchair ang mangyayari. Ah, hindi. Pwede rin pala, no? Yung neck brace, hindi. Yung wheelchair, pwede. Kasi ang parang dinadahilan ngayon itong si Senator Jinggoy Estrada, yung kanyang tuhod. Kakaiba talaga. Pag nakukulong, nagkakaroon ng sakit bigla, eh, no? itong booking procedure, kinuna na ng mga fingerprints at ng pangunahing impormasyon ng senador na kailangan ng korte para masabi na ipatupad na yung warrant of arrest at pagkatapos yan ay commitment order na. Ang sabi sa atin ng clerk of court ni Attorney Lizelle De Leon ay i-commit siya. Andali mga tol, natawa lang ako dito sa post bigla na nabasa ko. Isingit ko lang ito. Anak ng teteng na natawa ako dito kay Ramon Tulfo. Babasahin ko lang mga tol, ha? Ito. Madrama ang Senado kahapon. Nakipaghilahan ang isang bading sa mga pulis na inaaresto ang kapwa niya bading. Ay, nako, mga DDS, di ba sabi nyo, bakla ako? Bakla ako. Anong masasabi nyo dito mga kabeki? Ituloy ko lang, ulitin ko po yung sinasabi ni Ramon Tulfo, maisingit natin. Madrama ang Senado kahapon. Nakipaghilahan ang isang bading sa mga pulis na inaaresto ang kapwa niya bading. Nagmukhang palengke ang Senado sa ingay ng nasabing bading sa pagtatanggol sa kanyang kasamang bading. Only in the Philippines. Ikaw talaga, Ramon Tulfo. Tuloy tayo sa pakikinig dito sa balita. O i-detain na siya sa New Quezon City Jail kung saan nandun din yung sa kanyang kaibigan at kapwa senador na si dating Senador Bong Revilla. Tinangkapan ng kampo ni Estrada na harangin. Nabawasan ng federasyon? Hindi naman. Ikinulong lang yung isa sa federasyon. Yung arrest warrant para sa plunder, nag-file sila ng mga motion pero hindi yan umubra sa korte at naglabas nga banda pasado ng tanghali ng arrest warrant. Sabi ni Jean Campos, pwede ba bading sa PNP tol? Oo, maraming bading sa PNP. May mga kasamahan akong bading na decent naman bilang bading. Hindi sila talakera. Baka magalit sa atin si Pebbles. Ang ibig ko sabihin lang doon sa talakera, hindi yung katulad nung narinig natin kay Alan Peter Cayetano kahapon. Sa senador. Bukod sa senador, ay nilabasan din ng arrest warrant itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlong iba pang mga opisyal ng NCR DPWH. Yung isa, Vicky, no, si dating Assistant Engineer Denril Cortuna, ay kusang sumuko dito sa 5th Division. Pagkalabas na pagkalabas. Yan ang voluntary surrender. Hindi yung ginawa ni Jinggoy Estrada. Kasi katulad po nung nabanggit natin kahapon mga tol,
meron pong magandang epekto ang voluntary surrender dahil bahagi po yan ng tinatawag na mitigating circumstances. Pag sinabing mitigating circumstances, it reduces the penalty to be imposed. No? Kaya wag nilang i-apply yan ngayon kay Senator Jinggoy Estrada kasi maliwanag na hindi po siya sumuko. Siya ay inaresto. Binasahan nga siya ng kanyang karapatan kahapon. Bas nung alas 1, bandang alas 2, mga alas 3, alas 4, nandito na siya, kusa siyang sumuko at ikinumit na rin siya. So initus na rin ng korte ang kanyang pagkakadetine sa Quezon City, New Quezon City Jail, Vicky. So sa mga oras na ito ay mukhang patapos na tayo sa proseso. Hintayin lang natin kung ano yung mangyayari. Pero yan ang mga pinakahuling detalye dito sa Sandigan Bayan kung saan nga humarap na at sumuko itong si Senador Estrada. Vicky. Joseph, yung mga kapo-akusado ni Senador Estrada ba ay doon rin ilalagay sa New Quezon City Jail? Joseph? Yes. Except for si Secretary Bonoan na nagkaroon yata ng health emergency, no? Ang sabi kasi ng korte ng 5th Division ay lahat naman ng mga akusado para sa mga flood control projects ng mga kaso ay doon ilalagay. Di ba tandaan natin na nilinis at inayos yung New Quezon City Jail. Sir, tapos na tayo? New Quezon City Jail para nga doon ilagay yung mga makakasuhan para sa mga flood control projects. So yes, ang sabi ng Clerk of Court, si Senator Estrada will be... Sabi ni Annabel Channel, sana may mag-file din ng case kay Cayetano. American citizens pala siya. Di siya pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Iniimbestigahan na yan sa pagpapaliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes. Tingnan natin kung ano ang kahihinatnan ng investigasyon kaugnay niyan. Kasi kung totoo talaga na American citizen itong si Alan Peter Cayetano, void from the beginning yung kanyang posisyon bilang elected public official. Aabangan natin yan sa mga susunod na panahon, mga tol. be detained doon sa New Quezon City Jail. Nauna na yung isa na Assistant Regional Director. May dalawa pa na hindi pa natin alam kung susuko at wala pa tayong informasyon kung nandito na sila. Sir. Okay, mukhang okay. So hinihintay na lang natin as of sabi ng CIDG ay commitment order na lamang from the court. But sinabi na sa atin in advance ni Attorney Lizelle De Leon na sa Quezon City Jail. Completely sa Payatas na. So yun nga, konfirmado ayon dun sa staff na sa Payatas sa City Jail na sa New Quezon City Jail na idediretso itong si Senador Estrada. So anytime maaaring lumabas na at yung commitment order na lang hinihintay natin, Vicky. Gaano katagal ito bago lumabas no itong commitment order, Joseph? Tama ba yung pagkakaintindi ko kung gaano katagal lalabas yung commitment order? In a few minutes. Hinihintay lang natin, nagre-ready na sila. But that's where he's going, sa New Quezon City Jail. So lalabas na sa loob ng ilang minuto na lamang yung commitment order. Sinabihan na naman tayo in advance ni Attorney Lizelle na doon lahat ng mga akusado for flood control, Vicky. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Bago na aresto si Senador Jinggoy Estrada. Ito na yung komosyon sa pagitan ni Alan Peter Cayetano at ni Secretary John B. Remulla. At dahil dito, kahit paano, si John B. Remulla medyo nakakabawi ngayon sa pagkukulang niya sa taong bayan. Kasi dapat ganito naman talaga, naninindigan sila kung ano yung para sa tama at dapat. Nagkasagutan muna sila ni Interior Secretary John B. Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Giiti Cayetano, dapat ay sa labas ng Senado inaresto si Estrada. Mula sa Camp Crame nakatutok live. Maris. Ivan, ikinuwento ni DILG Secretary John Vic Remulla kung paano naihain ang warrant of arrest para kay Senador Jinggoy Estrada sa loob mismo ng Senado. At sa isang punto ay nagkataasan pa raw sila ng boses ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatanggap ng kopya ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 5th Division ng 2:45 p.m., isinilbi na ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng PNP-CIDG ang arrest warrant at inaresto na si Senador Jinggoy Estrada sa Senado. Pinasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Hindi niya
tinanong sa kanya kung naiintindihan niya. Kaya uulitin natin mga tol, walang voluntary surrender na nangyari. Meron surrender, pero hindi voluntary. Magkaiba kasi yung voluntary surrender saka sa terminong surrender lamang. Sumurrender sa pag-aresto itong si Jingo Estrada, pero hindi siya nag-voluntary surrender. Napakahalaga niyan, babanggitin ko lamang ulit, dahil makaka-apekto ang voluntary surrender sa pag-i-impose ng penalty ng korte. Kung ano ang charges laban sa kanya, sabi niya naiintindihan niya. Sa videong ito na binigay sa GMA News, makikita ang tensyon sa pagitan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. That's not for me. It's for the Senate, sir. That's for the Senate. Maririnig na ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada, pero di pumayag si Secretary Remulla. Nakakahiya itong si Alan Peter Cayetano, no? Yung legasiya niya bilang Senate President, tumakbo yung isang senador, tumatakas sa warrant of arrest, nagkaputukan sa Senado, nakatakas yung isang senador na merong warrant of arrest, tapos ngayon tinatangka niya pang pigilan ang lehitimong pag-i-implement ng warrant of arrest ng ehekutibo. Nakakahiya ka talaga, sobrang kapal ng mukha mo, Alan Peter Cayetano. Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senator Jinggoy. Tinanong kay Secretary Remulla ang insidenteng ito. Inamin niya na nagkataasan ng boses habang isinisilbi raw ang mandamiento de aresto kay Senador Estrada ay tila pinipigilan ni Senador Cayetano ang pag-aresto. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Sabi niya, even at the time of Salonga, he protected Enrile. Ang sabi ko sa kanya, in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Mabuhay. Mabuti naman kahit paano nakaka-recover ka ngayon. Secretary John Vic Remulla, no? Kasi totoo naman talagang kinriticize ko din itong si John Vic. Tinawag ko pa nga itong inutil eh. Pagka ang pag-uusapan, ang paghahanap sa mga pugante sa ating lipunan sa kasalukuyan. Pero this time, kahit paano, saludo at pinapalakpakan kita, John Vic Remulla, nanindigan ka. Hindi ka nagpadala sa pagkabakla. Ay, sorry. Si Ramon Tulfo kasi naman eh. Sinasabi kasi ni Ramon Tulfo eh. Hindi ko naman kasalanan yun. Ito kasi yung ulitin ko lamang ha. Sabi ni Ramon Tulfo, madrama ang Senado kahapon. Nakipaghilahan ng isang bading sa mga pulis na inaaresto ang kapwa niya bading. Nagmukhang palengke ang Senado sa ingay ng nasabing bading sa pagtatanggol sa kanyang kasamaang bading only in the Philippines. Ha? Mabuhay ka, Secretary John Vic, sa pagtindig mo sa harapan ng isang bading. Ay, hindi naman. Bakit ka ba sinasabing bading? Ha? Hiding behind the curtains of the Senate. Ipinaliwanag ni Secretary Remulla na walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap itong kaso maliban kung nasa sesyon ng Senado. Tanging kartesiya lang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sa huli, maayos na sumama si Senador Estrada sa mga otoridad at dito dinala sa PNP-CIDG para sumailalim sa booking process. Started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Sumama si Cayetano sa krame para raw damayan si Estrada. Maayos naman daw pag-uusap, pero ang anak daw ni Estrada ay galit kay Secretary Remulla. There's a slight altercation between me and the daughter. She gave me the dirty finger and cursed at me. I said, "It's okay. I understand your emotional." Bago nito, bandang alas 3 ng hapon, nagtungo rito sa PNP-CIDG ang co-accused na Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para isuko ang sarili at sumailalim sa booking procedure. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan gaya ng iba, dito muna siya sa PNP Hospital dinala dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes. And the doctor says that he is fit to stand trial, that he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama sa mga inisyuhan ng warrant of arrest, sina Assistant District Engineer Denreal Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumaga at Bulusan,
at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sila ang 5 inisyuhan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder dahil sa umano'y pagtanggap ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga DPWH projects. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, di tulad ng kasong graft na inisyuhan naman ang warrant of arrest ng Sandigan Bayan 2nd Division noong Biyernes kung saan nakapagpiyansa ang senador. Iba na sa Sandigan Bayan na ang desisyon kung saan i-commit ang mga akusado. Pero sa kondisyon o sa lagay ni dating Secretary Bonoan ay hindi pa masisiguro, hindi pa masasabi kung hanggang kailan siya nananatili dito sa PNP General Hospital dahil depende pa raw ito sa kanyang kalagayan. Paniniguro lang ni Secretary John Vic Remulla, full security ang nakabantay ngayon sa ospital kay Secretary o dating Secretary Bonoan at walang special treatment sa kahit na sino sa mga akusado. Sana naman, di ba? Hindi katanggap-tanggap na makakita tayo ng special treatment sa mga yan. Diba? Maraming salamat, Mariz Umali. Mahigit 1 oras ng delayed Eto na. Ano? Ito na yung pinaka hindi nakakatanggap kahapon. Katanggap-tanggap yung mga nakita nating emosyon dahil sa pag-aresto kay Jinggoy Estrada. Pero hindi katanggap-tanggap itong ginawa ng majority. Nagtatrabaho dapat kayo. Sinasahuran kayo ng taong bayan tapos hindi kayo magtatrabaho. Kawawa yung mga nakasalang na mga personalidad dyan na makakaapekto partikular sa kanilang kinabukasan. Tayo na rin in general bilang mga Pilipino. Maraming mga batas na sana natalakay ninyo kahapon. Pero dahil sa interes nitong si Alan Peter Cayetano na kanyang pinoprotektahan, nanawagan pa. Hindi lamang sa kanyang mga kasamahan sa majority, pati sa minority ng boycott. Anong uri yan? Ibo-boycott ninyo trabaho ninyo bilang senador dahil sa paniniwala nyo mali yung ginagawa ng ehekutibo? Anak ng teteng talaga tong si Alan Peter Cayetano. ang nakatakda ng sesyon sa Senado ngayong unang araw ng Hunyo. Present ang 11 minority senator pero walang taga-mayorya. Nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra, nasaan ang mayorya? Yes, Ivan, ngayon nga po ay nagpapatuloy pa nga po tayo nag-iintay, dahil ngayong hapon lang naaresto itong si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at nakita namin, Ivan, na sa kanyang pag-alis yung ilan sa mga sasakyan. Basahin nga muna natin ito. No? Total, kay Sandra Aguinaldo rin naman galing ito. What we know so far. Bakit no-show ang mayorya sa Senate plenary session? As of 8 in the evening, June 1, 2026, kagabi. No-show ang 11 majority senators sa naka-schedule na 5 p.m. Senate plenary session. Kumpletong dumating at naghintay ang 11 minority senator sa plenary hall. Kakaiba mga tol, talagang nakikita na ni Alan Peter Cayetano yung mangyayari siguro at inanticipate niya na ito. Yung usual na alas 3 ng hapon dapat nagsisimula ang session, minove niya ng alas 5 ng hapon. Kasi aarestuhin nga si Jinggoy Estrada. Pero ang layunin pala nila kinalaunan, para lamang hindi magtrabaho at possibly hindi siya mapalitan. Ganoon ginagamit nitong si Alan Peter Cayetano ang kapwa niya senador. Una niya nang ginamit para makuha ang posisyon na yan bilang Senate President, si Bato de la Rosa. No? Malamang sa malamang pinaniwala niya si Bato de la Rosa na walang warrant of arrest ito kasi nagulat Pagdating doon sa Senado, nagulat si Bato de la Rosa Mayroon siyang warrant of arrest. Tapos kahapon naman ginamit niya yung circumstances ni Jinggoy Estrada para hindi sila magpakita at eventually hindi siya mapalitan dahil malakas ang ingay na mapapalitan siya kapag ka nagkaroon ng sesyon sa Senado. Mamaya aabangan natin hapon yan. 7:30 in the evening nang inanunsyo ng Media Relations Officer ni SP Alan Peter Cayetano na hindi tuloy ang Senate session. Walang binigay na paliwanag kung bakit no-show ang Senate majority. Sa isang Facebook post, nag-iwan si Cayetano ng mensahe, "To my colleagues in the minority, will you stand for the Senate's independence?" Babasahin natin mamaya yan. Sa statement ng minority bloc, iginiit nila na this is not Senate independence but a boycott of duty. Babasahin din natin ang buo mamaya yan. Bago ang sesyon sa Senado, inaresto si Senator Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder at graft. Ituloy po natin ang pakikinig po dito.
kasunod niya ay naroon po ang ilang senador at kabilang nga po sa nakita itong si Senate President Alan Peter Cayetano na sumusunod dun sa kanyang convoy. Pero ngayong sesyon ay wala po ni isa sa mayorya ang dumating. Nasa session hall po ang mga imbitado na mga bisita, maging ang minority senators bago pa man ng alas 5 ng hapon para po sa sesyon ngayong araw. Pero sa kaliwang bahagi, makikita po yung mga bakanting upuan naman po ng majority senators. Ni isa po sa kanila ay walang dumating at bago alas 5:30 ng hapon ay kinausap po ni Senador Mig Zubiri ang Senate Secretary pero wala niyang pasabi kung darating po o hindi ang mayorya na kinabibilangan po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon po kay Zubiri at kay Senador Kiko Pangilinan ay maghihintay pa rin po dito ang minority bloc. Pero pinaliwanag din nilang may trabaho ang Senado na nakasalang sana ngayong araw pero hindi po maaksyonan. Narito po ang kanilang pahayag. We have two third reading bills here today and for free, and two of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. Ang malaga dito yung sa CA kasi meron pala Yan ang kawawa, yung mga general, mga tol. Na sila yung na-promote na, ang kinakailangan na lamang confirmation. Tapos dahil sa ginawa ni Alan Peter Cayetano at ng kasama niya sa majority, hindi sila nakumpirma kahapon. Magre-retire na yung mga yon. Kailangan mamaya o bukas bago mag-Sine-Die adjournment, makumpirma ang mga yan. Otherwise, yung promotion nila, mawawala po yun, babalik sila doon sa una nilang ranggo, sa bago promotion. Kawawa, nagsilbi sa bayan ng mga ito. Almost ibuwis nila ang kanilang buhay. Tapos ganito ang isusukli ng mga majority senators na ito sa pangunguna ni Alan Peter Cayetano. mga generals that are up for promotion na darating na po yung birthday nila. So kung hindi mag-convene yung CA, kawawa naman sila, di ba? Na ipon pa yung promotion nila at bypass na sila, hindi na sila makakalag. Tapos na, ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted one rank higher. Kasi kami dalawang third reading. May batas pa. Kay Matthew Ramos, si Benito for citizenship scheduled today. Senator Higgs, ilang taong hintayin nyo? How long na maghihintay ang minority? Once it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. Walang masabi sa inyo, sir, na hindi ba kapag-start ng bahay? May secretary daw tinatawag ka pa daw ng CSP. So, tayo na po kami. We're ready to work. Pero may violation po ba sa rules? Wala pa. Yung hindi pagsipon? Tayo natin sila. Dapat ipa-aresto ngayon itong mga senador sa majority kasi gustong ganun ang gawin ni Marcoleta di ba? Para makakuha ng quorum. Ng teteng na yan. Hindi, may valid reason naman yun. Kaso lang, hindi ka rin makakapagpa-aresto kung wala ngang quorum. Yun ang problema rito. Pag hindi pumasok ang majority, ngayon ay 11 na lamang, wala ring quorum. Pag hindi pumasok ang minority, hindi rin magkakaroon ng quorum dahil 11 din sila. Nasa deadlock na ito mga tol, tayo na sila, 11-11 na. Nangyayari naman na nakuhuli. So, we'll wait. Pero never sure nangyari na nag-cancel bigla. Wala pa namang cancellation. Ivan, naglabas nga ng statement ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano pero Eto sa na. statement na yon ay hindi po siya nagpaliwanag kung bakit wala pa po sila dito sa Senado. Ang sabi niya ay nagbigay siya ng mensahe sa minority senators. Ang Senado raw ay co-equal branch ng gobyerno at hindi prize o premyo para makamit ni numan. Sinabi rin niya, Ivan, na ang nangyari daw sa kanilang Kapal na mukha. kasamahan sa Senado ngayong araw ay nagpapabalik sa usapin na ito. Ang tanong raw niya sa kanyang mga kapwa senador ay kung maninindigan sila para sa independence Naku po! ng Senado. Sabi pa niya, Ivan, and I quote, "The door is open. What you do with it is yours to answer to this institution and to the people watching it." Basahin natin ng buo yung post na yan, itong si Alan Peter Cayetano. No? In English po ito, kaya pinatranslate na po natin kahit ChatGPT.
Sabi po dito, biglang makikiusap sa minority, ang kapal lang talaga ng pagmumukha, ano? Para sa aking mga kasamahan sa minorya, ang Senado ay isang kapantay na sangay ng pamahalaan. Hindi ito isang premyong maaaring angkinin ni numan. Maaaring nalabo ng mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ang pagkakaibang ito. Ngunit ang nangyari sa isa nating kasamahan ngayon ay muling nagbigay liwanag dito. Ang lakas mang gaslight, no? Nagbigay ng liwanag yung pag-aresto kay Jinggoy Estrada. Saan banda? Naknanteteng talaga. Hindi maikakaila na may pagkakaiba tayo ng pananaw hinggil sa pamumuno ng Senado at makatarungan lamang na ito ay maging paksa ng talakayan. Ngunit gaano man kalalim ang ating mga hindi pagkakasundo, dapat tayong magkaisa sa isang bagay. Wow! Look who's talking. Nananawagan ng pagkakaisa. Palibasa siya ang nakaupo ngayon. Ang mga usapin ng Senado ay ang Senado mismo ang dapat magpasya. At ito ang pinaka-worst dito mga tol. Ginamit na naman ng ating Diyos. Ang kapulungang ito ay nananagot sa Diyos at sa mga taong naghalal sa atin upang magsilbi rito at hindi sa sino man sa labas ng mga pader na ito. Alam niyo mga tol, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Mag-iingat po kayo sa mga bulaang propeta. Ha? Tingnan niyo itong isang post dito. Bulaang propeta, mag-ingat kayo. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. Sinend sa akin nung kumpare kong abogado Nagninong kasi ako sa kasal dito Tapos nung ipinapanalangin sila, lahat kami pinaganyan. Kaya mag-ingat sa bulaang propeta, anak ng teteng na yan. Yung mga nagsasabi ng salita ng Diyos, no? Marami namang mabubuti sa kanila. Talagang ikinasa sa pamuhay po nila ang salita ng Diyos. Pero marami pong mga bulaang propeta. Ituloy ko po yung binabasa po natin dito, anak ng teteng na yan. At sa mga taong naghalal sa atin upang magsilbi rito. At hindi sa sino man sa labas ng mga pader na ito. Ang hangganang iyon ay sinusubok ngayon. Hindi ito isang paratang. Sinasabi ko lamang ang katotohanang alam ng bawat senador. Alin? Ano yung sumusubok? Merong warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. At ito'y para sa kasong plunder, Alan Peter Cayetano. Ang kasarinlan ng institusyong ito at legal nakatayuan ng bawat isa sa mga miyembro nito ay hindi mga bagay na maaaring ipagpalit o gawing puhunan sa anumang kasunduan. Sa araw na maging kalakalang mga iyon, ang mga ito, iyon ang araw na mababawasan ng dangal at kapangyarihan ng Senado. Anak ng teteng, Alan Peter Cayetano, kung meron mang pagbawas o pagkawala ng dangal ng Senado, kagagawan mo yun. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. At pagkatapos ng Senado, ang Republika naman ang susunod na mga nganib. Kaya't may isa akong tanong sa inyo, hindi bilang kinatawan ng mayorya, kundi bilang bahagi ng kapulungang ito. Paninindigan ba kayo para sa kasarinlan ng Senado? Hinihiling ko na makiisa kayo sa isang sinadyang hakbang na hayaang manahimik ang Senado, sama-sama at kusang loob upang mapilitang magtanong ang sambayanan kung bakit pinipiling manahimik ng isang kapantay na sangay ng pamahalaan kaysa magpagamit o magpasakop. Wow! Bukas ang pintuan kung ano ang inyong mga gagawin kaugnay nito at kayo ang sasagot sa institusyong ito at sa sambayanang nagmamasid dito. Oy, Alan Peter Cayetano, kahit anong ganda ng mga sinasabi mo dito, wala nang naniniwala sa iyo kung hindi mga Duterte supporters lamang. At merong tugon dito, ang minority mga tol. Pero bago ko basahin yung tugon ng minority, isa-isahin muna natin yung individual statement ng minority. Una, ito pong si Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, pag ordinary government employee, suspendido. Si Sante pag hindi pumasok. Police, military, awol. Awol ako, di ako pumasok Tapos itong mga senador, hindi lang pumasok na ng 6 na buwan, senador pa rin. Kakaiba, no? Ako, 3 buwan pa lang ako hindi pumasok ng PNP. Unang buwan pa lamang, inawol na ako 3 buwan, kinumpirma na yung awol ko Tapos kayo, senador pa? O pag kami ganoon-ganoon lang,
I mean, walang penalty, walang violation, saklap ano mga tol. Ito pa, pahayag naman ito ni Senator Sherwin Gatchalian. Ang gusto namin, magtrabaho. May privilege speech pa ako today. Dapat last week pa yon. Pero hindi na natuloy. We demand na magtrabaho ang Senado. O, tapos pahayag naman ni Senator Kiko Pangilinan. Basahin ko din po ang Facebook page post niya. Handa kaming magtrabaho ayon kay Senator Pangilinan. Pero ayon sa Senate rules, kung wala ang SP o walang quorum, walang sesyon. We wait until the SP returns and fulfills his sworn duty. Madaming nakaabang na trabaho. Kumakalamang sikmura ng ating mga kababayan. Nanganganib na naman ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda dahil sa nalalapit na Super El Nino. Ang gobyernong ito, ang gobyernong hindi kayang sundin ang sarili nitong patakaran, hindi kayang solusyonan ang problema ng mga magsasaka, mangingisda, manggagawa at ordinaryong pamilyang Pilipino. Makapaghihintay ang politika, pero ang gutom, hindi. At in general, ito po yung naging sagot ng minority. Ito pong Solid Block 11. Sa wikang Ingles at Tagalog po ito, pero pinatagalog ko na po ito kay ChatGPT para mas maunawaan po nating lahat. No? Ito. Ay, sandali. Saan ba banda yun? Ito. Ayan. Basahin ko lamang po yung Tagalog translation ng sagot ng minority sa sulat o Facebook post nitong si Alan Peter Cayetano. Biruin ninyo, instead na ipadala personal sa mga minority members or even sa minority leader kay Senator Tito Soto, idinaan pa nitong si Alan Peter Cayetano sa Facebook page niya. Kakaiba, di ba? Talagang grandstanding at gaslighting ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Napaka-unprofessional, napaka-unparliament, at higit sa lahat, napakakapal po ng pagmumukha. Sagot po ito ng minority sa sinasabi na yan ni Alan Peter Cayetano. Hindi ito kalayaan ng Senado, kundi pagtalikod sa tungkulin. Ang matatag na bloke ng 11 minoryang senador ay dumalo ngayong araw para sa muling pagbubukas ng sesyon alas 5 ng hapon. Handang magtrabaho, handang bumoto sa mga nakabimbing panukalang batas at handang panatilihing gumagana ang Senado. Ngunit ang mayorya na pinamumunuan ni Senate President Cayetano ay piniling hindi dumalo. Ni hindi man lamang sila nagkaroon ng paggalang na ipaalam sa amin na hindi sila magpapatawag ng sesyon. Binaliwala nila ang mga tuntunin at hindi man lamang nagpakita ng simpleng kagandahang asal na sabihan ang minorya na wala silang balak na magtipon. Mag-focus tayo sa trabaho sapagkat maraming mahalagang usapin ang dapat tugunan ng Senado. Kung nais ng mayorya na magprotesta, magbigay ng privilege speech o ipagtanggol ang kanilang posisyon, ang tamang lugar para gawin iyon ay sa plenaryo, hindi sa pamamagitan ng pagpapatigil sa gawain ng kapulungan. Ang Senado ay hindi pag-aari ng sinumang may hawak ng gavel. Isa itong institusyon ng taong bayan at napakaraming mahalagang panukala ang naisantabi dahil sa drama ng mayorya. Maraming mahalagang hakbangin ang naiwan sa ere dahil sa boycott ng mayorya. Kabilang ang Magna Carta para sa mga barangay health worker, ang anti-hospital detention bill, ang kumpirmasyon ng mga general sa Commission on Appointments at ang mga panukalang batas na magbibigay ng pagkamamamayang Pilipino kina Benny Boatwright III at Matthew James Ramos. Tawagin natin ito kung ano ang talaga ito. No? Tawagin natin ito kung ano talaga ito. Mali ang pahayag na ang nangyari ay tungkol sa kalayaan ng Senado. Sapagkat ang nangyari ngayon ay tungkol sa paghahari ng batas, pananagutan sa publiko at isang legal na proseso sa harap ng ombudsman at sandigan bayan na hindi kontrolado ng sinumang senador, grupo o namumunong opisyal. Ito ay isang boycott dahil sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada at hindi dapat papaniwalain ang publiko sa isa na namang maginhawang paliwanag mula sa isang liderato na paulit-ulit nang binabaluktot ang katotohanan. Ang araw na ito ay hakbang tungo sa pananagutan sa isang kontrobersyang
matagal nang hinihinga ng aksyon ng publiko matapos ang maraming taon ng pagtatanong kung bakit tila walang nangyayari sa mga investigasyon kaugnay ng flood control, hindi katanggap-tanggap na bigla na lamang tawaging pag-atake sa Senado ang pagpapatupad ng batas. Pero inyo, sinasagot na nga ng gobyerno natin ngayon yung panawagan ng publiko na mapanagot ang mga may kinalaman di umano sa issue ng flood control project anomalies. Tapos ganito pa gagawin ng liderato nitong si Alan Peter Cayetano. Sa totoo lang, ang gusto nila ay kampihan, hindi prinsipyo. Nais nilang sumama kami sa boycott, patahimikin ng Senado. I'm sorry, nakaligtaan ko yung isang napakahalagang tanong. Tinatanong ba ngayon ni Senate President Alan Cayetano ang mismong paghahari ng batas? Uulitin ko Tinatanong ba ngayon ni Senate President Alan Cayetano ang mismong paghahari ng batas? Sa totoo lang, ang gusto nila ay kampihan, hindi prinsipyo. Nais nilang sumama kami sa boycott, patahimikin ng Senado at gamitin ng minorya upang mapanatili ang Senate President sa pwesto habang iniiwasan ang tunay na pagsubok ng bilang ng suporta sa plenaryo. Maaari ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada na natigil ang gawain ng Senado dahil sa mismong ang namumunong opisyal ang tumangging gampanan ang kanyang tungkulin. Kahit noong panahon ng malalakas na bagyo at kasagsagan ng pandemya, nasuspindi lamang ang trabaho dahil sa pangangailangan o dahil kinakailangan pang maihanda ang mga sistema, hindi dahil pinili ng liderato na talikuran ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng boycott. May buong karapatan ng publiko na itanong kung inuulit ba ni Senate President Cayetano ang ginawa niya noon sa Kamara de Representantes nang magkaroon ng mga katanungan tungkol sa isang leader na tumatangging bumaba sa pwesto, tumatangging magpatawag ng sesyon at pinatitigil ang mga proseso kapag hindi natiyak ang bilang ng kanyang suporta. Ang kapal talaga ng mukha, mga tol? Ang tanong ngayon ay kasing seryoso rin, uulitin ba nila ito sa susunod na 2 araw ng sesyon? At pananatilihin bang walang ginagawa ang Senado para lamang maiwasan ang pagharap sa tunay na bilang ng suporta sa plenaryo? Malalaman natin yan mamaya kung hindi na naman papasok itong majority, ang kakapal na mukha ninyo. Dapat buksan ng Senado ang mga pintuan nito, simulan ng sesyon at bumalik sa trabaho sapagkat walang Facebook post, walang panawagan sa ngalan ng institusyonal na dangal at walang dramang pampolitika ang maaaring magpawalang bisa sa pangunahing tungkulin ng mga senador na dumalo, sumunod sa batas at maglingkod sa taong bayan. At panghuli, nananawagan kami sa sambayanang Pilipino na bantayang mabuti ang Senado sapagkat kapag ang isang institusyong ay tumatangging gampanan ng tungkulin nito, ang pagbabantay ng publiko ang naging unang linya ng depensa ng mamamayan. At gagawin natin yan, mga tol. Patuloy nating tututukan itong mga kontrobersiya dyan sa Senado. Balik muna tayo dito po sa balita. So yan po ang pinakahuling payag mula dito kay Senate President Cayetano at patuloy tayo nag-aabang, Ivan, kung magpapatuloy po ang sesyon ng Senado ngayong araw. Ivan? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Wala man sa mismong sesyon, namataan sa Senado ang ilang majority senator at nagbigay suporta sa inarestong si Senador Jinggoy Estrada. Nakatutok si Ian Cruz. Huwag na natin pag-usapan yan. Pumunta na tayo dito sa ginawa ni Cayetano na pagpapapatay sa internet, wifi, at aircon. Yan. Ito yun Dito, ibinulgar ni Senator Rapi Tulfo kung gaano kawalang hiya ang pamumuno nitong si Cayetano. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado. Grabe, mga tol? Gawin ni Alan Peter Cayetano na ganon? Ang kapal talaga ng pagmumuka para lamang masigurado na hindi matutuloy ang sesyon. Pinapatay ang aircon, pinapatay ang internet. Balikan natin ang kabuuan ng interview na ito ni Senator Rapi Tulfo.
Kaugnay ng mga matitinding nangyayari ngayon sa Senado, kabilang ang pagsuko ni Senator Jingo Estrada at ang pagkawala ng majority block sa sesyon ngayon. Kausap po natin si Senator Raffy Tulfo. Kasama niya si Mon Valvez live mula sa Senado. Mon at Senator Raffy. Yes, Julius, no, alas 5 ng hapon dapat nga inaasahan yung pagsisimula ng sesyon ng Senado dito sa Senado, pero hindi dumating o no-show yung majority senators, kaya naman naantala almost 2 hours or more than 2 hours na nga naghihintay ang mga minority senators dito sa session hall. Kaya hinatid natin si Senator Raffy. Senator Raffy, magandang gabi ho, no? Ano ba nangyari? Aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam na hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever, and then babalik din sila come 5 o'clock. Eh kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting. As you can see, almost 2 hours na kami nagantay, and then all of a sudden, nagpadala ng message si Alan kay Tito Sen at mahaba so paiksin ko lang. Parang pinalilitaw niya na kami makikisa sa kanya na ibo-boycott na rin yung Senado, parang to show independence. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa ng anak ko, Grabe. hello, ba't namin gagawin yun? Parang, Grabe, no? Napakadiktador ni Alan Peter Cayetano. At napakakapal talaga ng mukha, mga tol. Meron bang ibang mga termino pa tayong pwedeng gamitin bukod dyan sa mga sinasabi ko ngayon? Diktador, ang kapal ng mukha, kapituko. I-comment nyo naman kung ano pa yung mga pwede nating itawag ngayon sa pamumuno nitong si Alan Peter Cayetano. it's leading to something, I'm not gonna use the word disturb. I don't know, kaya na siguro bala magbasa. Pero it is really uncalled for. It's very unprofessional. It's too much. It's too much. Kumbaga, hindi na mga professional itong mga kasamahan ko. Nakikita yung true character nila. Is this what we're calling history repeating itself? Yung nangyari dati sa HOR, yung mangyari ulit dito ngayon sa Senado, hostage kami. Ganun talaga, Senator Raffy. Ganun na ganun yung nangyayari ngayon. No? Hindi talaga, ang totoo talaga ang kasabihan, mga tol, na ang ahas kahit magpalit ng balat, mananatiling ahas. No? Although, tao itong si Alan Peter Cayetano, kahit maging Senate President siya, kung ano yung pamumuno niya sa House of Representatives bilang Speaker, ganun din yung ginagawa niya ngayon dito sa Senado. Tapos nung maaalis na siya sa House of Representatives noon bilang Speaker, kinandado niya. Pinatanggalan niya ng wifi yung plenaryo. Ngayon, napipintong matanggal siya sa Senado, pinatanggalan niya naman ang aircon at pinapatay niya rin yung wifi diyan sa plenaryo ng Senado. Grabe, napakawalang hiya. Audacity, sabi ng iba, no? Kakaiba talaga. Sobrang gahaman. Last week ho, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority at maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Anong masasabi niyo doon? Yun po ba yun? No. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang Tama. rules. At gusto Tama. nila para ma-accommodate si Bato, kailangan agad. Magkaiba talaga yan. Bago natin patuloy na pakinggan ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, gusto ko lamang i-share sa inyo yung panulat ni si Professor Antonio Contreras. Again, ito po ay sa wikang Ingles, kaya pinatagalog po natin yan kay ChatGPT. No? O, eto. Ay, hindi. Sandali. Yan. Asaan ba banda yun? Teka lang, ulitin na lamang natin yung pagpapatagalog. Ulitin natin para mas maunawaan nating lahat ang binabasa po natin at pinapakinggan po ninyo. Pa-translate natin kay ChatGPT. Translate in Tagalog. Yan. Ito po ay panulat ni Professor Antonio Contreras kaugnay po ng ginawang boycott, no, ng majority at kinukumpara ng ilan sa mga DDS sa minority walkout last May 26. Pero ano ba talaga ang katotohanan sa pagitan ng dalawang event po na yan? Sa paniniwala ng Professor Antonio Contreras, may titulo po itong
Hindi magkapareho ang walkout ng minorya noong nakaraang linggo at ang boycott ng mayorya ngayon. Marami ang nagtuturo sa tila hindi nagkakatugma sa pagitan ng walkout ng mga senador ng minorya noong nakaraang linggo at ng iniulat na boycott ngayon ng mga kasapi ng mayorya. Para sa ilan, pareho lamang ito ng mga pagkakataon kung saan tumanggi ang mga senador na lumahok sa mga pagdinig ng Senado. Kung binatikos ang minorya dahil sa kanilang walkout, dapat ding batikusin ang mayorya dahil sa kanilang boycott. Kung katanggap-tanggap ang isa, dapat din katanggap-tanggap ang isa pa. Meaning mga tol, wala dapat double standard. Pero, ano ba talaga ang dapat batikusin at hindi batikusin? O, ituloy ko muna itong binabasa natin. Ngunit may isang mahalagang pagkakaiba na hindi dapat baliwalain. Maaaring magkahiwig ang dalawang aksyon sa unang tingin. Ngunit ang nag-ugat ang mga ito sa magkaibang sitwasyon at may magkaibang implikasyon. Ang walkout ng minorya noong nakaraang linggo ay naganap sa gitna ng isang usaping pang-procedure sa loob ng mismo ng Senado. Naroon ang mga senador ng minorya, lumahok sila sa pagdinig, nagpahayag sila ng pagtutol, kinwestiyon nila ang paraan kung paano pinangangasiwaan ng isang kontrobersyal na mosyon. Nang mabaliwala o maibasura ang kanilang mga pagtutol, pinili nilang mag-walkout bilang isang anyo ng parlamentaryong protesta. Maaaring hindi sumang-ayon ng iba sa kanilang naging pasya, maaari ring sabihin ng ilan na dapat sana ay nanatili sila at ipinagpatuloy ang debate. Ngunit, ang kanilang hinaing ay nakatuon sa kanilang pananaw na may irregularidad sa paraan ng pagtakbo ng mga gawain ng Senado. Ang kanilang aksyon ay nilayon upang bigyan diin ang kanilang hindi pagkakasundo hinggil sa proseso at mga tuntunin. Sa madaling salita, ang walkout ay tungkol sa kung paano gumagana ang Senado. Ang boycott ngayon ay tungkol sa isang ganap na ibang usapin. Ang isyu ngayon ay pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada na tila inilalarawan ng ilang senador sa pangunguna ni Senador Alan Peter Cayetano bilang isang pag-atake sa kasarinlan ng Senado. Ang panawagang huwag dumalo sa mga sesyon bilang tugon dito ay nagbabago sa isang personal na usaping legal tungo sa isang hidwaang institusyonal. Dito nagiging mali ang paghahambing. Nag-walkout ang minorya dahil naniniwala silang nalalabag o nasasagasaan ng mga tuntunin at proseso ng Senado. Samantalang, ang iniulat na boycott ng mayorya ay dahil ang isang kapwa senador ay sumasailalim sa pananagutang legal. Ang una ay may kinalaman sa panloob na operasyon ng Senado. Ang ikalawa ay may kinalaman sa legal na kalagayan ng isang individual na senador. Hindi magkapareho ang dalawang sitwasyon. May karapatan ang isang lehislatura na ipagtanggol ang mga kapangyarihan at prerogatibo ng institusyon kapag tunay itong nanganganib. Ngunit, ang pag-aresto sa isang senador alinsunod sa legal na proseso ay hindi otomatikong pag-atake sa Senado. Kung ganoon, ang magiging pamantayan, maaaring sabihin ng bawat senador na iniimbestigahan sa isang kasong kriminal na ang mismong institusyon ay nasa ilalim ng pag-atake. Isang absurd pamantayan iyon. Hindi humihina ang Senado kapag ang isa sa mga miyembro nito ay pinapanagot sa mga alegasyon laban sa kanya. Sa katunayan, mas tumitibay ang tiwala ng publiko sa institusyon kapag nakikita nilang ang mga miyembro nito ay saklaw rin ng parehong pamantayang legal na ipinapataw sa lahat ng mamamayan. Ang kabalintunaan nito ay binatikos ang walkout ng minorya noong nakaraang linggo bilang irresponsable dahil umano'y nakagambala ito sa mga gawain ng Senado. Ngunit, ang isang boycott na layuning tutulan ang legal na pananagutan ng isang kasamahan ay maaaring magdulot ng mas malaking pagkaantala. Hindi lamang ito pagpapahayag ng pagtutol, maaari nitong hadlangan ang kakayahan ng Senado na gampanan ang mga tungkuling ipinag-uutos dito ng konstitusyon. Ang walkout ay isang protesta laban sa paraan ng paglalaro ng laro. Ang boycott sa kontekstong ito ay isang protesta laban sa katotohanang ang isa sa mga manlalaro ay pinananagot sa ilalim ng umiiral na mga tuntunin. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang iyon. Ang una ay nakaugat sa pagtatalo hinggil sa mga tuntuning parlamentaryo. Ang ikalawa ay nakaugat sa pakikiisa sa isang kasamahang nahaharap sa mga legal na kahihinatnan. Maaaring sumang-ayon o hindi ang sinuman sa alinman sa dalawang aksyon. Ngunit, hinihingi ng intelektual na katapatan na kilalanin natin, hindi sila
magkapareho. Ang ituring silang magkatumbas ay pagbubura sa pagkakaiba ng pagtatanggol sa integridad ng isang institusyon at pagtatanggol sa isang individual laban sa mga bunga ng kanyang sariling mga kilos. Ang walkout ng minorya ay isang argumento tungkol sa Senado. Ang boycott ng mayorya ay isang argumento tungkol sa isang senador. At iyon ang pinakamahalagang pagkakaiba. Sa madaling paliwanag mga tol at pangunawa, ang majority action kahapon ay para sa personal na interes. Ang minority action last week ay para sa interes ng Senado mismo dahil proseso ang kanilang kino-question. Meron din pong panulat. Ito pong si Nutriban Republic na nais ko din po sa inyong i-share dito sa ating programa ngayon. Again, panulat po ito ni Nutriban Republic. Hindi pareho ang walkout ng minority at ang no-show ng majority. Ang walkout ng minority was a parliamentary protest against the attempt to rush remote participation or online voting without a clean, vetted process. Sa ilalim po ng Senate Rule 10, Section 13, the Committee on Rules has jurisdiction over the rules of the Senate, the calendar, parliamentary rules, and the order and manner of transacting business. Sa ilalim ng Rule 11, Section 24, committees are supposed to meet, discuss, decide, and submit reports on matters transmitted to them. So, kung rules ng Senado ang gagalawin, bakit minamadali sa plenaryo? Bakit ayaw dumaan sa tamang committee process? Hindi iyan arte, hindi iyan onsehan. Trabaho ng oposisyon na pigilan ang majority kapag ginagamit ang numbers para gawing goma ang rules. Remote voting is dangerous kapag minamadali. Hindi lang yan Zoom meeting. Boto ng senador ang pinag-uusapan dyan. Under Rule 14, Section 41, remote session is allowed in cases like force majeure or national emergency as determined by the majority of all senators when physical presence may be prevented. Under Rule 15, Section 44 and 45, majority of senators is needed for quorum and kapag kinwestiyon ng quorum, kailangan agad i-verify by roll call. Under Rule 21, Section 117, the vote of a senator absent from the session at the moment they are called to vote shall not be counted. Kaya dapat malinaw paano bine-verify ang identity, presence, quorum, intent, vote, integrity, access to debate, paano kung may connectivity failure, paano kung may pressure coaching or interference habang bumoboto. Kapag hindi planchado ang rules, nilalabo mo ang pinaka-basic facts ng lehislatura. Sino ang present? Sino ang nakinig? Sino ang bumoto? Paano nabuo ang quorum at valid ba ang boto? At kung may balak pang isuspend ang rules para lamang maipasok ito sa Rule 23, Section 121 is clear. Suspension of the rules must be through motion presented by the Committee on Rules and approved by a majority of senators present, there being a quorum. Hindi pwedeng may numbers kami, kaya lusot na. May proseso, may rules, may dahilan kung bakit hindi shortcut ang Senado. Ngayon, tingnan natin ang agenda kahapon. Hindi ito maliit na araw na walang gagawin. Nasa calendar ang measures on protection of patients against hospital detention for unpaid medical bills. Magna Carta for barangay health workers. Amendments involving the Indigenous Peoples' Rights Act. Privilege speeches and other legislative business. Hindi lahat pantay ang bigat, pero lahat iyan bahagi ng trabahong binabayaran ng taong bayan. Kaya kawawa ang bayan kapag ang Senado, imbis na magtrabaho, nagiging hostage ng problema ng isang senador. May plunder case si Jinggoy Estrada. He is presumed innocent until proven guilty. Yes, pero ang presumption of innocence niya ay hindi lisensya para patagilin
ang trabaho ng buong Senado o para patigilin ang trabaho ng buong Senado. Ang korte ang bahala sa kaso niya. Ang Senado may trabaho sa bayan. Mas mahalaga ba si Jinggoy kaysa pasyenteng hindi dapat ikulong sa ospital dahil walang pambayad? Mas mahalaga ba siya kaysa barangay health workers na matagal ng pagod, underpaid, at ginagawang frontliner kapag krisis pero nakakalimutan kapag bayaran na? Mga barangay staff, mga barangay personnel, sana napapakinggan po ninyo itong sinasabi natin dito o nabasa ninyo, ito pong punto ni Nutriban Republic. Kayo po ang naapektuhan, isa sa mga naapektuhan sa ginawa ng majority kahapon. Ituloy ko lamang po ang binabasa natin. Mas mahalaga ba siya kaysa sa mga batas na dapat dinidinig, inaamyendahan at binobotohan? Kaya huwag ipantay ang walkout para pigilan ang procedural abuse sa no-show na pumigil sa trabaho ng bayan. Yung una, may malinaw na parliamentary objection. Yung pangalawa, public duty ang tinamaan. Kung may kaso ang isang senador, humarap siya sa korte. Kung may trabaho ang Senado, humarap sila sa plenaryo. Sayang ang buwis, sayang ang oras, sayang ang tiwala ng taong bayan. At kung hindi pa rin gets ang diferensya, hindi na yan politics, comprehension problem na yan. Tuloy natin ang pakikinig dito po kay Senator Rapi Tulfo. Agad nag-motion si Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online nang wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor. And then at least give us another day, and then kinabukasan, pwede na siguro pagbotohan. Gusto nila agad-agad, right there and then. Hindi kami pumayag, saka outnumbered kami, kaya we walk out. Tama lang naman. Kaysa naman, makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. And currently, si Senator Jinggoy will be detained. So paano kung magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpo-perform ng kanyang duty. Definitely, si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Si Bato nagtatago. At least kahit paano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sa sumurrender, maayos, unlike yung sa isa, na nanggulo muna. Yan ang pinagkaiba naman ng dalawang di umano'y kriminal. Yung isa matapang na hinaharap ang kanyang legal na problema, samantala yung isa tumatakbo sa kanyang legal na problema. We are referring syempre kay Jinggoy Estrada at kay Bato de la Rosa respectively. Na nagkaroon pa ng pag-iskandalo, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Unlike kay Jinggoy, tahimik na sumurrender. So hanga ako sa kanya. Yung kanyang katapangan na para isurrender yung kanyang sarili nang sa hindi na magkaroon ng kaguluhan. Opo. Sina Julius at Cheryl ho ay nasa studio ngayon. Julius, Cheryl, si Senator Raffy ay meron ding hybrid. Baka meron kayong katanungan sa kanya. Senator Raffy, magandang gabi sa iyo. Good evening. Sabi ho ng kapatid yung si Senator Erwin, merong dalawa pang senador from majority bloc ang disgusted daw po sa mga nangyayari sa Senado. At sabi pa ni Senator Erwin, kakausapin sila ng minority bloc nitong nagdaang weekend. Pero na ho ba kayong impormasyon kung ano ang nangyayari sa usapang ito? If we're talking about dismayado, I don't think dalawa lang ang dismayado. Ilan sa mga senador na siguro dismayado sa mga pangyayari. Kaya lang, kaya lang nila ipakita dahil gusto na makisama kay Alan or sa kanyang mga kasamaan para wala masabi. Pero makikita mo naman sa dimino ng ilang mga senador, especially nung Wednesday na kung saan nagkaroon ng kaguluhan at makikita mo naman yung ilang senador doon, medyo malungkot, nakayuko at hindi nakisali sa bakbakan, if you will, doon sa naganap sa floor. Senator Raffy, si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa naman po nagtatago. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority bloc? I don't think so. There's no such thing. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest and that warrant of arrest has to be served. Kaya nga, pumunta rito yung PNP para i-serve yung warrant at sabi kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurrender siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So walang pagigipit mula sa amin. May kaso siya and then yung kaso niya,
dumating sa punto na nilabasan siya ng warrant at yung warrant sinerved. Senator Ito po Rafi. yung majority itself. No, wala. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kami ang minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Senator Rafi, ano po ang posisyon nyo dito po sa Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan daw po ni Senator Marcoleta? Kayo po ba ay tututol dito? Ito po ba ay dadaan pa sa plenaryo? Well, yung pagpapatuloy sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, okay sa akin yun. Wala tayong problema doon. Ang problema lang, para sa akin, personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee, sa Blue Ribbon? Bakit gano'n nangyari? At saka isa pa, kailangan i-convene muna yung Blue Ribbon. Kailangan yung committee, kailangan i-define muna kung sino-sino yung mga members. Nilagay nga yung pangalan ni Senator Lacson. Kanina, nag-uusap kami. Bakit nilagay pangalan ni Senator Lacson? Sabi niya, I wasn't consulted about that. In fact, hindi pa yun napag-usapan. Grabe pagiging diktador, ano? Talagang kumikilos ang majority ngayon. Ang gusto lang nila. Hindi man lang kinukonsulta. Samaw ang minority. Sa plenary. So, bakit all of a sudden, hindi pa kami nag-convene, all of a sudden, agad-agad, mag-Blue Ribbon hearing agad. At subcommittee at that. At hindi pa rin yan pinag-uusapan sa floor. Senator Rafi, kanina doon sa statement ni Senator Jinggoy, may nabanggit siya tungkol sa pinopropose daw na parang ex-deal, no? Na kapag lumipat sa minority, ay yung mga kaso ay lulusot na. Kumbaga, kakalimutan na yung mga kaso. Are you aware of such parang proposal na ino-offer sa mga miyembro ng majority? Hindi ako aware na merong ganong klaseng pag-uusap. Wala akong narinig na ganong klaseng pag-uusap. Every now and then, nag-uusap kami ng minority, mga kasamahan ko sa caucus, pero never na-mention yan na kailangan merong isang kasama tayo, makikipag-ex-deal or deal na dapat lumipat sa amin. Kung hindi, makakasuhan sila. There's no such thing. Katang-isip lang siguro yun. Nila, kung sino man yun. Senator Rafi, ihabol ko na lamang dahil nga ano na ang mangyayari dito sa sesyon kung hindi sumipot nga kanina yung majority block. Tingin nyo magkakaroon pa rin maya-maya or sa ibang araw na itong itutuloy? Well, I don't know kung ano yung plano nila, pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Sheryl, ang nakakalungkot, yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen, na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would we do that? Just because meron isang kasamahan kami na sinusunod lang po ang rule of law, kailangan siya mahuli, is-serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So, yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko. Isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa? Sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado. Okay, Senator Rafi, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Yeah, sa plenary. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yun pala, pinatayan kami. And then, gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po? So talagang sinadya yung tingin nyo po ginawa nilang sinadya or pinimbestigahan nyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? Grabe talaga tong ginawa ni Alan Peter Cayetano, mga tol. Sobrang nakakahiya. Inulit ang ginawa sa House of Representatives. Kaya mamaya aabangan natin ito sa Senado.
no? A-absent kaya ang majority na naman para lang mapigilan? Kasi yun ang pipigilan nila mga tol, mapalitan si Alan Peter Cayetano eh. Dahil may lakas ang rumors na merong dalawang tatalon. Kung hindi magpapakita ang majority, today until tomorrow, magsisine adjournment, sine die adjournment. Ibig sabihin nun, mag-session adjournment and babalik na yan sa July bago magsona ang Pangulo. Magko-constitute ulit sila, mag-open ng sesyon. At doon lamang yung pagkakataon na mapalitan muli itong si Alan Peter Cayetano. O, di yung mga araw mula Webes hanggang sa July, ang namumuno sa Senado si Alan Peter Cayetano ay may impeachment trial. O, yan yung mga posibilidad, ano? Kaya malamang sa malamang, gagawin talaga ng majority ang lahat ngayon para mapanatili lamang si Alan Peter Cayetano sa pwesto. Pero tingnan natin, kasi may sinasabi naman dito si Senador Rapi Tulfo na meron din naman silang course of action kung sakasakali, ano? Yan, medyo nawala. Yan. At sabi niya, bubuksan daw, pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya, siyempre, yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa tatlong general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-retire na lamang sila, kawawa. Dahil hindi sila mag-promote, yung rango nila steady lang. So, kawawa itong tatlong generals. Huli ko na lamang po, Senator Rafi. Dahil sa naguluhan, pati sila nadamay. Okay. Panghuli na lamang po from my end, Senator Rafi. Ngayon, kung titingnan natin, ang bilang ng minority ay 11. So, ang majority, 13, pero wala na si Senator Bato at si Senator Jinggoy. So, 11-11. Paano mangyayari ngayon? Paano makakapagtrabaho, magiging productive ang Senate with these numbers? That is correct. Well, we're hoping na nakita siguro mga ilan sa mga taga-majority na yung pangyari na dismayado na, maaaring may lumipat kusa, pupunta sa amin at magsabi, gusto ko lang sumama dyan sa inyo kasi magulo itong mga kasamahan ko sa majority. Will you accept us? Of course, with open arms. Come to us. Para makabuo na kami ng 13. Kaya nang walang pressure, nang walang pananakot na sinasabi. Sana naman. Pero wala eh. Wala rin kasing malinis dito sa majority na ito. Ano ba ang update muna sa kalagayan ng Senator Jinggoy Estrada? Sa balita po ng DZRH News, nakapiit na sa Quezon City Jail sa payatas sina Senator Jinggoy Estrada at 3 iba pang akusado sa isyu ng umano'y maanumalyang flood control projects matapos ang kusang loob na pagsuko ng senador kahapon, Hunyo 1, kaugnay ng kasong plunder. Ayon sa BJMP, pansamantalang inilagay sa general population area ang mga akusado matapos mabigyan ng medical clearance kagabi alinsunod sa standard procedure ng pasilidad. Mananatili sila sa general population area sa loob ng 7 araw bago italaga sa kani-kanilang selda. Samantala, nasa PNP General Hospital naman si dating DPWH Secretary Manny Bunoan matapos umanong makaranas ng pagtaas ng presyon kahapon. At mga tol, anong masasabi nyo dito? No? Dito, sa nakikita po ninyo, si Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Anong opinion nyo sa picture na ito? No? Pwede bang sabihin natin na, pare, hintayin kita, sundan mo ako doon. O kaya, sasabihin naman ng isa, pare, hindi kita masasamahan, magtatago ako ha. Kindly comment your opinion dyan po sa chat area tungkol sa picture na yan. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.